Magandang araw, gabi sa lahat. Live para magising. Dahil marami talagang tao na wala na sa tama o matinong pag-iisip. Ito, kahit anong paliwanag natin, talagang ano, na, nagmukha tayong tawag sa atin. Hindi na natitinag sa mga paliwanag, sa mensahe ng Diyos at ano pa man ang backup na sinabi ng Diyos. At itong pagsumikap ko na maunawaan sana at maintindihan ang mga sinasabi ko para na rin sa inyo, hindi naman para sa akin. Dahil nga sabi ko, ako mismo ligtas na. Kaya nga ako pinag-utusan ng Diyos na iligtas kayo dahil ako mismo ligtas na. Kayo, sabi ninyo, ligtas na kayo. Yung tanong ko, anong batayan ninyo na ligtas na kayo? Na ang pinaniwalaan ninyong sugo ng Diyos, ika nga, sila naman nagsabing pinag-utusan sila o ginamit sila ng Diyos. Itong mga pare at pastor ninyo, sinasabihan naman sila ng Diyos na number 1 makasalanan. Paano nyo masabing naligtas kayo? Na mismo ang pinaniwalaan ninyo, tinatawag ng Diyos na number 1 makasalanan. So wala. Para sa akin, wala talaga. Nagmukha lang kayong tanga, inutil o ano pa man ang tawag sa inyo. Tapos himay-himayin naman natin ang turo. Makikita din natin na walang silbi. Kaya nga pinaliwanag ko ng gusto na paulit-ulit na pagsabi na nung buhay pa kayo, sinasabi na maligtas kayo sa pamagitan ng pagsapi ng relihiyon nila, sa pagsamba sa kanila, sa pagsilbi sa kanila, sa paniniwala ninyo sa turo nila. Kaya sinusunod ninyo ang mga turo na namulatan ninyo sa simbahan nila o sa turo nila mismo. Kaya andyan ang mga gawain ninyo. Magpamisa, magpadasal, kasi nga naniwala kayo na maligtas kayo. Pero hindi niyo rin naisip ba na nung pagkatapos na ninyong nagsilbi, nagbigay ng pera sa mga pare at pastor ninyo, naniwala sa kanila, pagtingala sa kanila, nung nangamatay na kayo, itong mga pamilya ninyong kasama ninyo sa paniniwala doon sa reliyon ninyo, nandoon naman yung tinuturo ng pare at pastor ninyo na ipadasalan kayo, pamisahan kayo kasi patay na para iligtas. Kaya dito natin din makikita na masabi natin na nung buhay pa kayo sa pagsimba, pagselbi, pagtingala o ano man ang ginawa ninyo nung buhay pa doon sa simbahan ninyo o paniniwala sa pastor at pare at turo nila, hindi pala kayo na ligtas noon. Dahil pati noong tapos na ninyo matay, nandoon naman yung pamisahan o padasalan kayo para iligtas. Sus, malinaw na walang kaligtasan pala nung buhay pa. Ano pang silbi nung ginawa ninyo pagpunta sa simbahan? Ano pang silbi nung padasal ninyo o pagdadasal ninyo sa loob ng simbahan o paniniwala ninyo sa pare at pastor ninyo? Na wala palang kaligtasan doon dahil nung patay na kayo, pamisahan at padasalan kayo para iligtas. Nasaan na yung ginawa ninyo nung buhay pa? So malinaw na walang kaligtasan. Ngayon naman, ikaw naman si tanga, bakit hindi mo naisip yun? Na yun naman turo nila. Magpasapi kayo, nagsisigawan sila. Kami ang naligtas. Kami ang maligtas.
Malinaw yun. Yung sinisigaw nila. Kaya kayo nagpasapi. Kaya kayo umanib sa relihiyon ninyo o nila. Kasi nga, kayo ang maligtas. Pero, makapagtaka lang, nung nangamatay na kayo, ang pamilya ninyong naiwang buhay, pamisahan at padasalan kayo, ang pare mismo ang gumawa ng padasal o pamisa para iligtas kayo. Paano ninyo iniisip yon? Nung sinasabi ninyong may kaligtasan, na buong buhay ninyo, naniwala kayo sa kanila, nagdadasal kayo, nagsisimba kayo, araw-araw o linggo-linggo, o tuwing linggo ba, o ano man ang simba ninyo, at gawain ng mga pare at pastor ninyo at pinagawa sa inyo. Dapat, wala na yung pamisa, wala na yung padasal. Kasi naligtas na nga kayo sa pagsimba nung buhay pa eh. Di ba? Bakit nandoon yun? Nung pagkamatay na. Dahil nga, hindi pa kayo naligtas. So, walang kaligtasan ang relihiyon. Malinaw. Walang kaligtasan doon sa paniniwala ninyo ng buhay pa. Ngayon, kung ako naman ang naniwala ng relihiyon, o niwala sa pare at pastor, aba, hindi na ako magsimba. Hindi na ako magpasapi. Pag namatay na ako, sabihin ko sa pamilya ko, nung buhay pa, pamisahan mo na lang ako sa pare at pastor. Padasalan nyo lang ako para iligtas ako. Di ba katawa-tawa? Yung gawain mo, gawain ng isang taong namatay, ibang tao ang gagawa para maligtas kayo. Sabihin naman ninyo, ano yung ba ginamit ng Diyos? Nagsasabi ng tanga, bobo o inutil na pag-iisip? Kahit kailan, hindi talaga kayo nag-isip ng tama. Pinagmamalaki ninyo na kayo ang maligtas. Pero nung namatay na kayo, puro pamisa, padasal na walang katapusan. Hanggang maalala. Ngayon, anong meron doon? Anong laman doon? Sa pagpamisa, padasal. 50 sa isang kaluluwa. 100 sa 2 kaluluwa. 150 ordinary. 500 special. Ano yan? Post office? Sige nga. Mag-isip kayo ng tama. Isang taong pamisa. 1,000. 2 taong pamisa. 1,500. O ngayon. Anong tawag nun? Sige. Isipin niyo mabuti. Baliktarin ninyo ang utak ninyo o matiwari kayo para umayos yung pag-iisip ninyo. Anong tawag nun? Kaligtasan? Negosyo? Panluloko? Panlilinlang? O panglalamang? Mamili kayo doon. Kung alin doon ang sagot. Di ba? Marami sa inyo, pag sinabihang ganito, mensahe ng Diyos, o may nag-share, nabigay ng flyers, o ano man, tiyak marami sa inyong sinasabihan. Alam na namin ang Diyos. Kilala na namin ang Diyos. May paniniwala na ako sa Diyos. Naniwala na ako sa Diyos. Mula nang malit pa ako. Ang ganda pakinggan, ano? Iho, iha. Pag ako ang kausap ninyo, sabihin ko sa inyo, straight, diretsuhan, wala kayong kilalang Diyos, wala kayong Diyos sa buhay ninyo. Sa pagtingala pa lang ninyo sa pare at pastor, sa pagpaniwala pa lang ninyo sa pare at pastor, sa pagpaniwala pa lang kayo sa relihiyon o sa pagbibigay ng pera sa mga taong yon, yan pa lang. Wala na kayong Diyos sa puso at wala kayong Diyos sa buhay ninyo. Sabi ko sa inyo.
Bakit? Naniwala ka ng Diyos na ang Diyos ang pag-ibig. Naniwala kayo ng Diyos na ang Diyos ay tagapaglikha. Naniwala kayo ng Diyos na ang Diyos ay tagapagligtas. Dahil siya ang tagapaglikha sa lahat ng bagay dito sa mundo ng mga buhay. Itanong ko sa inyo, kung mahal mo ang Diyos, bakit mo pinahintulutan na pagkakitaan ng mga tao ang Diyos mo na tagapagligtas mo mismo, tagapaglikha mo? Bakit mo pinahintulutan? Paano mo nasabing pinahintulutan mo? Dahil nga ikaw mismo nagbibigay ng pera sa kanila para kumita sila. Ngayon, sa pagbibigay mo, hindi mo kilala ang Diyos. Hindi mo mahal ang Diyos. Pinagtabuyan mo ang Diyos. At pinahintulutan mo magkasala ang mga taong yan, ang mga pare at pastor. Kalinaw na magsama-sama kayo. Dahil pinahintulutan mo, nagkakasala ka din. Wala nang kaibahan yan. Na ang pare at pastor mo ay nakatayo sa isang bangin at tinulak mo para mamatay. Ikaw din nagkakasala. Dahil ikaw mismo ang nagtulak sa kanila para mapapahamak. Ngayon, kayong mismong naniwala sa pare at pastor ninyo, hindi kayo nagbigay ng pera sa kanila. Isa ito sa kinamuhian ng Diyos. Sabi niya, please don't sell my words. Mahalin ninyo ako ng walang kapalit. Hindi ninyo nagawa yon. Anong mangyari? Hindi kayo nagkakasala, nailigtas ninyo ang sarili ninyo, at hindi rin nagkasala ang pare at pastor ninyo, at nailigtas nyo rin sila. Dahil hindi nga ninyo sila pinahintulutan na kumita ng pera gamit ang salita at pangalan ng Diyos. Kaya pareho kayong maligtas. Malinaw yon ang paniniwala ko. Kaya nga ako nga ginamit ng Diyos na manggamot ka at mangaral. Kaya isa ito sa paniniwala ko na ang Diyos ay mahalin na walang kapalit. Dahil siya nga ang tagapaglikha at siya ang tagapagligtas. Ang Diyos ay buhay. Mahalin natin na walang katumbas. Kaya nga sinasabi nga ng Diyos, ikaw ang tunay na niwala sa akin, sa Jesus Christ. Kung ano yung paniniwala ko, ito yung isinisiwalat ko at ipinarating ko sa inyo o pinamahagi ko sa inyo para tularan at mailigtas kayo. Dahil ako nga ay isang tunay na ligtas na dahil sa paniniwala akong sarili na wala akong ginagayahan o walang nagtuturo sa akin o wala man akong walang taong nagsasabi sa akin na ito ang tamang paniniwala. Sarili ko itong paniniwala. Kaya nagamit ako ng Diyos sa ginagawa ko. Dahil mula pa nung maliit pa ko, yun na talaga ang paniniwala ko. Alam mo, nag-live ako. Hindi ko alam. Sarap kasi maingay. Yun. Dahil nga sa paniniwala kong ito, kaya iyon ang nag-utos ng Diyos na gamitin niya ako bilang kasangkapan para iligtas kayo. Dahil ako nga ay isang ligtas na dahil nga sa paniniwala ko. Hindi ako katulad ng pinaniwalaan ninyong pari at pastor ninyo na sinasabing sila ang magligtas sa inyo. Pero sila mismo ay hindi sila ligtas. Sila mismo ay tatawag ng Diyos na number 1 makasalanan. Ngayon, yung nga sinasabi ko,
Kung nailigtas kayo ng mga pare at pastor ninyo, sila ngayon tiyatag ng Diyos na meron ang makasalanan. Makita naman natin sa gawain, kung anong mga gawain nila. Malinaw naman na sa impyerno sila. So ngayon, hindi ba nakakatawa-tawa isipin? Na kayo na iligtas samantalang sila napunta sa impyerno? Anong klaseng paniniwala yon? Na ang nagligtas, napunta sa impyerno, samantalang kayong iniligtas, napunta sa paraiso? Sige nga, mag-isip kayo ng tama. Itong ginawa ko, ito ang tamang pagligtas. Dahil ako ligtas na, ililigtas ko kayo sa pamagitan nga ng paniniwala ninyo kung ano yung ipinarating ko at sa mga mensahe ng Diyos na punong-puno ng bakap. Tiyak, maligtas kayo, hindi magsama-sama tayo sa paraiso. Hindi yung iligtas kayo, mapunta ako sa impyerno. Paano naman ako mapunta sa impyerno na ang tamang paniniwala ko ay malinaw naman? Ang sinasabi ng Diyos na bibigyan kita ng power of mind, ang power of mind mo is powerful yan. Ay manggamot ka at mangaral. Makakita ka ng parating, makita ka ng kasalanan ng tao, buhay man o patay. At iyang lahat isinusulat ko bago nangyari. Nagtambak yan. Hindi lang yan 100. Di ba? Kadami-dami niyan, hindi ba sapat sa inyo yan? Nakalahad yan sa publiko. Isinusulat ko bago nangyari. Yung mga taong ginamot ko, sa boses lang. Sabi nga ng Diyos na manggamot ka at mangaral. Itong panggagamot, back up ito ng Diyos para paniwalaan ako ng tao. Ginagamot ko sa telepono o dito sa video call o sa chatman. Kinig lang sa mga live ko, gumagaling sila. Marami dyan mga video, maraming mga post dyan. Katunayan, pinagbubura nila ang 170 mahigit na mga testimony ng mga tao. Bakit na binubura yan? Kasi nga itinipilit niya nilang itago sa publiko. Dahil pag ang tao nga maniwala sa akin, magsara ang simbahan. Wala nang maniwala sa reliyon. Ito yung nangyayari ngayon. Kasi itong mismong mga taong ito, alipin na sa maling turo, alipin na sa lapi, alipin na sa kapangyarihan. Kaya pilipilit nilang itago talaga ang katotohanan. Ganito ang nangyari ngayon. Kaya nagsumikap ako na maiparating sa inyo para kahit papaano mayroong mailigtas. Ngayon, ipagpilitan ninyo na kayo ang tama. Sinasabi ninyo, kilala nyo na ang Diyos. Wala sa katotohanan. Malinaw na magsama-sama kayo sa impyerno sa mga pare at pastor ninyo. Dahil ang kaligtasan nandito sa buhay pa ang tao. Nandito ang paniniwala. Nandito ang pagbabago. Nandito ang pagsisisi. Wala na sa patay na. Nakakatawang isipin ang paniniwala ninyo. Patay na kayo. Iligtas kayo ng mga pamilya ninyong buhay pa. Iligtas kayo ng mga pare ninyo na buhay pa. Samantalang yun ang turo nila na pagsapi, pagkaroon ng reliyon, pagsimba, pagsamba, paniwala sa Kanya, pagsilbi sa simbahan, doon ligtas na kayo. Sa turo nila, doon ligtas na kayo. Pero paano nangyari yon? Nung manghamatay na kayo, kailangan pamisahan kayo para iligtas. Dapat nagtayo na sila ng mga komedyan na mas marami pang tumawa siguro. Di ba? Kung hindi ba nakakatawang isipin? Hindi mo malaman kung ano ba talaga ang turo nila.
Makikita natin sa gawain nila. Tinutusan ng Diyos. Nagtambak ang mga molestya. Nagtambak ang mga rapist nila. Mga bakla sila. Nasaan doon yung gusto ng Diyos? Na sinasabi ng Diyos, lalaki sa lalaki o babae sa babae, isa ito sa ayaw ko. Di ba? Kaso, nagtambak ang kaso nila, mga molestya, mga rape. Kahit saan. Makikita natin, maririnig natin sa mga balita. Isa lang maririnig natin sa mga naniwala sa kanila. Kayo mismo ang nagsasabi, tao lang sila kaya nagkakasala. Ang galing, ano? Gamitin lang ang bilang isang tao para lang magpakasala. Kaya ako, diretsuhan ko magsabi, inutil kayo. Tanga kayo. Ang mga utak ninyo, hindi nyo ginagamit sa tama. Kaya ganun na lang kayo mag-isip. Ganun pa man, ito man sinasabi ko, sasabihin naman to ng Facebook, against the privacy. Kita mo? Hindi na naman to ipakita sa mga tao dahil sa mga sinasabi ko. Pero ito yung katotohanan eh. Ang mapaliwanag natin dito, punong-puno ng katibayan. Punong-puno ng katunayan. Ito ang nangyari talaga sa mundo ng mga buhay. Andito ang panluloko, panglilinlang itong mga taong ito. Itong mga pare ninyo, mga pastor ninyo. Na ang kakapal ng mga mukha nila. Kaya nga nila makaharap sa akin. Dahil alam nila na hindi nila kayang panindigan, ipaglaban at patunayan. Dahil sa patunay, dito sila magkaloko-loko. Anong kaya nilang gawin? Panglilinlang? Panguliktan ng pera sa mga tao? Di ba? Pag sinabi nilang ginamit sila ng Diyos, hanapan natin sila kung ano ang backup na binigay ng Diyos sa kanila. Katulad ng mga ginamit ng Diyos nung kapanahonan ni Jesus Christ noon. Para masabi natin nga tunay nga silang ginamit. Ako, pag sinabi kong pinamit ako ng Diyos ang kasangkapan, nandyan ang sinasabi ng Diyos na ang power of mind mo ay powerful yan. Bibigyan kita ng power of mind at powerful yan. At marami na akong sinulat yan. Punong-puno ng patunay na tunay nga akong ginamit. Ngayon, hindi kayong kayang tinagin. Hindi ko kayo pipilitin. Dahil hindi hawak ng Diyos ang kalooban ninyo. Yun ang kalayaang ipangkinoob ng Diyos sa inyo. Kaya nagkaroon kayo ng tamang pag-iisip at pangunawa. At gamitin ninyo ito sa tama dahil ito ang magdala sa inyo sa dalawang pagpilian ninyo. Ito ang magpahabak sa inyo o makapagligtas sa inyo. Itong kalayaang ipinagkaloob sa Diyos sa atin lahat. Sabi ng Diyos, ito ang 6 na sinsis na bigay ko sa inyo. At kayo na ang may pasya, kayo na ang bahala kung paano ninyo gagamitin ito. Pero sa dalawang bagay na pagpilian ninyo. Gagawa kayo ng mabuti o masama. So mamili kayo. Ang kabutihan ay papunta sa paraiso at ang kasamaan ay mapunta sa impyerno. Pero sa huli, bago pa tayo mawala sa mundong ito, mayroon pa rin siyang ipagkaloob sa atin na kalayaan na mamili, na magkaroon tayo ng 3 bagay: pagbabago, pagsisisi, at lubos sa paniniwala. Kaya magawa natin ito, mayroon pa tayong kaligtasan. Ito yung pag-ibig na ipinagkaloob ng Diyos sa atin pag tayo ay sumunod sa paalala niya habang buhay pa tayo. Dahil sa kamatayan nga, tinatawag natin after death, wala na talaga ang kaligtasan. Hindi nyo masabi ngayon yan dahil buhay pa kayo. Ako masabi ko, kahit buhay pa ako,
Dahil nga, ang sabi nga ng Diyos, patay na ako dapat. Pero pinabalik niya ako dito sa lupa para iparating ko sa inyo o sa mga tao kung ano ang tunay na paniniwala na magdala o susi ng kaligtasan ng bawat isa. Kaya kayo nga nagsasabing, gamutin ninyo ang anak ko, gamutin ninyo ang apo ko, gamutin ninyo ang tatay ko, gamutin ninyo ang asawa ko o sino man. Masasabi ko sa inyo, buksan ninyo ang puso't isipan ninyo, unawain ninyo ang ipinarating ko para hindi ko sasabihin sa inyo na isa kayo sa inutil na pag-iisip. Dahil ilang beses ko na sinasabi yan, na sinasabi ng Diyos na gagaling sila o maligtas sila ayon sa paniniwala nila sa iyo na ginamit kitang kasangkapan o paniniwala sa akin ni Jesus Christ. Hindi nyo maintindihan yun nung Tagalog na yon. Pag sinasabi ng Diyos na gagaling o maligtas sila ayon sa paniniwala, ibig sabihin doon, sa paniniwala ng bawat isa. Sa pagtuo ninyo mismo na ako ay ginamit na instrumento sa Ginoo. Dili ang pagtuo sa imong asawa, dili sa pagtuo sa imong anak, o dili pagtuo sa imong ama o magulang o sa imong amigo o kaibigan, maluwas ka o maligtas ka. Malinaw na dili kayo maligtas sa turo o paniniwala ng pare ninyo. Maligtas ang bawat isa base sa paniniwala natin, base sa pagtuon natin na itong mga bagay na to ay makaligtas sa pamagitan ng paggawa ng kabutihan. Burahin natin ang reliyon, burahin natin ang simbahan, burahin natin ang kalimutan natin ang mga pare at pastor. Mabubuhay tayo na may kasamang pag-ibig dito sa puso. Ano ang mga ito? Habang nabubuhay tayo, makikitungo tayo sa lahat ng bagay dito sa paligid, tao o hayop o mga bagay man na likha ng Diyos. Mahalin natin. Pakitunguhan natin na tulad natin na may buhay. Dahil ang lahat ng yan ay nilikha ng Diyos. Tsak, pag namatay tayo, sa paraiso ng Diyos tayo papunta. Dahil minahal natin ang kapwa natin tao, minahal natin ang mga nilikha ng Diyos dito sa paligid. Kaya wala akong dudang hindi tayo maligtas. Kaya walang ginawa ang mga pare at pastor o relihiyon sa bawat sarili natin. Tayo mismo ang magligtas sa sarili sa pamagitan ng paggawa ng kabutihan habang nabubuhay. Kaya magandang umaga. God bless sa lahat. Dahil may pasok pa ako kahit papaano na iparating ko sa inyo ang tunay na paniniwala, karagdagan ng inyong mga nalalaman at nakikinig, napakinggan sa mga live ko nung una, at may panahon pa na makapagbago at makapagsisi pa kayo. Kaya God bless sa lahat, at sa pagkikita natin muli.